Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, February 6, 2025. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa yung Northeast Monsoon. Apektado po niyan ang Luzon hanggang sa parte ng Metro Manila. Habang meron naman po tayong shear line na nakaka-apekto nga po yan sa may parte ng Eastern Visayas at yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone, magdadala po yan ng pagulan sa may eastern section ng Mindanao hanggang dito nga po sa ilang bahagi pa ng Visayas. Patayin nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, expected nga natin na itong mga susunod na araw ay posibleng magkaroon tayo ng mga sunod-sunod na pag-ulan. Dito nga po sa ating rain map animation, asahan nga po natin mamayang alas 3 ng hapon, mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, dito po sa Sorsogon, Eastern and Northern Visayas, kasama rin po dyan ang parte ng western section ng Visayas at northern portion ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, ganun pa rin po expected natin, mataas ang posibilidad ng pagulan sa may parte pa rin po ng Visayas at eastern section ng Bicol Region, makulimlim na kaulapan sa Metro Manila at eastern section ng Northern Luzon. Ganun din po sa Palawan at sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, dito po mataas pa rin po ang posibilidad ng pagulan sa may parte nga po ng eastern section ng Visayas at ng Bicol Region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po February 7, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa parte nga po ng Bicol Region at ng Visayas, including Metro Manila. Asahan natin may mga mahihinang pagulan dahil po yan sa shear line at yung ITCC. Pagdating naman po ng February 8, mataas po ang posibilidad ng pagulan sa may Northern Luzon, Central Luzon, including Metro Manila, Palawan dahil sa shear line at magkakaroon tayo ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng February 9, may low pressure area o sama ng panahon sa labas ng bansa. Dito naman po yan sa parte ng Palawan at yung extension ng kaulapan yan ay magpapaulan nga po sa parte ng Palawan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan at yung shear line ay muling bababa dito sa may parte ng Bicol Region at ng Visayas. Pagdating naman ng February 10 hanggang February 11, tuloy-tuloy nga po magkakaroon ng tsansa ng pagulan ng Bicol Region, Visayas, Central Luzon, Metro Manila, Palawan. Pagdating naman po ng February 12 hanggang February 13, mataas po ang posibilidad ng pagulan sa Northern Luzon. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng February 13, malinis naman po yung ating kalangitan at wala naman tayong nakikita ang posibleng malalakas na pagulan. By February 14, dito po yung eastern section ng ating bansa. Asahan natin yung easterlies naman na makaka-apekto hanggang parte ng Central Luzon at yung Northern Luzon, Northeast Monsoon naman sa may parte naman ng Northern Luzon makaka-apekto. Pagdating naman po ng February 15 hanggang February 16, asahan nga po natin na patuloy pa rin hihina yung Northeast Monsoon. Pagdating po ng February 17, expected na po natin magkakaroon ng tsansang mahina at katamtamang pagulan lamang sa may Eastern Visayas. Pagdating po ng February 18, maninipis na kaulapan na lamang po yung ating nakikita sa advanced forecast. At pagdating po ng February 19 hanggang 20,
maninipis pa rin po na kaulapan yung ating makikita. At wala po tayong inaasahan na posibleng bagyo na direktang tatama sa ating bansa. Pero again, inulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.